Nang pumasok sa aking klinika si Ginoong Roberto Santos, edad 68 ako, ay nagulat. Gumagamit siya ng tungkod. Baluktot ang kanyang likod at mabagal ang kanyang paglakad. Nang suriin ko siya, mas nakakagulat ang resulta. Ang kondisyon ng kanyang katawan sa edad na 68 ay parang sa isang 90 taong gulang. Ang edad ng kanyang mga ugat ay 92. Sa parehong araw dumating si Lola Elena Reyes, 82 taong gulang. Kahit 14 na taon siyang mas matanda, tuwid ang kanyang likod at mabilis ang kanyang paglakad. Ang resulta ng pagsusuri edad ng ugat ay 65. Ang kondisyon ng kanyang katawan ay parang nasa mid-60s. Nakangiting sinabi ng matanda, "Dok, sinusunod ko lang po ang 5 bagay na itinuro ninyo." Iyon lang po. Ako si Dr. Rodrigo Lim, isang espesyalista sa family medicine sa loob ng 30 taon. Matapos suriin ang 70,000 pasyente, na kumpirma ko, mayroong 5 senyales na makikita sa mga taong malusog na nabubuhay hanggang 90 o 100 taong gulang kahit na sila ay higit 75 na. Ayon sa mga resulta ng pag-aaral sa medisina, kung 3 lang sa 5 ito ang makikita sa iyo, mayroon kang 74% tsansa na umabot ng 90. Kung lahat ng 5 ay makikita, 89% ang tsansa na umabot ng 100. Sa kabilang banda, ano ang mangyayari kung hindi makita ang 5 senyales na ito? Tulad ni Ginoong Roberto Santos na 68 anyos, maaring mas matanda ng 20 taon ang iyong katawan kaysa sa edad sa iyong birth certificate. Tingnan ninyo ngayon kung nakikita ninyo ang 5 senyales na ito sa inyong katawan. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, hindi lang magiging tuwid ang inyong likod, kundi makakalakad din kayo ng may kumpiyansa sa kasal ng inyong apo nang walang tungkod. Kung nakatulong ito, paki-like at subscribe po. Pakisulat ang inyong edad sa comments. Ngayon magsimula na tayo. Ika, 5 ang pagsusuri sa pagbukas ng takip ng bote. Ito ay tungkol sa lakas ng pagkuyom o grip strength. Alam nyo ba, sa loob ng 3 taon kong pagiging doktor, may isang sandali na labis kong pinagsisihan. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas. Isang 73 anyos na lola ang dumating para sa regular na check-up at noon ang tanging binibigyang halaga sa medisina ay blood pressure at blood sugar. Ganoon din ang natutunan ko. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, nabalitaan kong nahulog ang lola sa hagdanan, na bali ang kanyang balakang at pumanaw. Simula noon napaisip ako, siguradong may iba pang senyales. Ano kaya ang nakaligtaan ko? Mula noon, nagsimula akong magsaliksik. Binasa ko ang mga medical journal sa buong mundo. Mga banyagang pag-aaral at personal na kinapanayam ang mga taong mahahaba ang buhay. At doon may natuklasan akong kamangha-mangha. Ito ay ang grip strength, ang lakas ng kamay. Ang mga taong hindi kayang buksan ang takip ng bote sa isang subok lang ay nagkakaroon ng malubhang sakit sa loob ng 3 taon. Sa pinakatanyag na medical journal sa mundo, ang The Lancet, isang pag-aaral na sumuri sa 140,000 katao sa 17 bansa ang isinagawa. Sa bawat 5 kilogram na pagbaba ng grip strength, tumataas ng 16% ang panganib ng kamatayan. Ibig sabihin, 2 sa bawat 10 nakatatanda ay maagang namamatay dahil sa mahinang lakas ng kamay. Ang mas nakakagulat ay ito mas tumpak na nahuhulaan ng grip strength ang haba ng buhay kaysa sa blood pressure. Ngayon din, pumunta kayo sa inyong ref. Subukang buksan ang isang bote na may takip. Nabuksan nyo ba sa isang subok lang? Kung hindi kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ang sasabihin ko. Naaalala ko si Lolo Carlos Mendoza, 80 taong gulang na taga Makati City. Malinaw pa sa aking isipan ang kanyang itsura nang dumating siya sa aking ospital 3 taon na ang nakalipas. Pagpasok niya sa pinto ng ospital, lupaypay ang kanyang mga balikat. Sinukat ko ang kanyang grip strength, 18 kilogram lang. Ang average para sa mga lalaking 75 pataas ay 25 kilogram, kaya napakababa nito. Umiinom noon si Lolo ng 3 tableta para sa high blood. Hirap siyang huminga sa tuwing umaakyat ng hagdan. Sabi niya, hirap na siyang buhatin ang kanyang bayong kapag namamalengke. Nang makita ko siya, naalala ko ang lola mula 10 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang tulungan. Iyon ang pumasok sa isip ko. Isang bagay lang ang hiniling ko kay Lolo. Lolo, araw-araw tuwing umaga, subukan ninyong buksan ang takip ng bote. At kapag namamalengke, hawakan ninyo ang bayong gamit ang 2 kamay at manatiling nakatayo ng 1 minuto. Nagtataka siyang nagtanong, "Iyon lang po ba?" "Oo, yun lang." Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik si Lolo. Nagulat ako.
Iba na ang kanyang itsura pagbukas pa lang ng pinto. Tuwid na ang kanyang mga balikat. Sinukat ko ulit ang kanyang grip strength, 24 kilogram na tumaas ng 6 kilogram. Ngunit may mas kamangha-manghang nangyari. Bumaba ang kanyang blood pressure. Mula sa 3 tableta, naging 1 na lang ang kanyang gamot sa high blood. Nakangiting sinabi ni Lolo, "Dok, ngayon hindi na ako hinihingal sa pag-akyat ng hagdan. Kaya ko nang magbuhat ng mabigat." Noon na kumpirma ko, ang lakas ng kamay ay nagpapabago sa buong katawan natin. Bakit ito nangyayari? Ang grip strength ay hindi lang basta lakas ng kamay. Ito ay isang senyales na nagpapakita ng kalusugan ng ating puso baga at mga kalamnan sa isang tingin lang. Ang malakas na kamay ay ebidensya na malakas din ang puso. Malusog ang baga at buhay ang mga kalamnan sa buong katawan. Sa kabilang banda, kung mahina ang kamay, nangangahulugang mahina rin ang puso baga at nababawasan ang mga kalamnan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na magagawa ninyo sa bahay ngayon din. Una, tuwing umaga pumunta sa ref at subukang buksan ang takip ng bote. Maaring hindi ito mabuksan sa simula. Okay lang yon. Patuloy lang sa pagpihit. Ikalawa, kapag namamalengke, hawakan ang bayong gamit ang 2 kamay at tumayo ng 1 minuto. Kung mabigat magsimula sa 30 segundo. Ikatlo, pigain ang tuwalya gamit ang kamay. Ang simpleng pagpiga ng tuwalya kapag naglalaba ay nakapagpapalakas ng kamay. Kung gagawin ninyo ang 3 ito araw-araw, lalakas ang inyong grip strength sa loob ng 3 buwan. Dahil dito, lalakas ang inyong puso, magiging malusog ang baga, at babata ang buong katawan, tulad ni Lolo Carlos Mendoza. Ngunit hindi dito nagtatapos. May natuklasan ako habang sinusuri ang 70,000 pasyente. Hindi sapat ang malakas na grip strength para umabot ng 90. Nakapasaman tayo sa ika, 5 mas nakakatakot ang ika. 4. Ano ang ika? 4. Ito ay isang senyales na direktang konektado sa kalusugan ng inyong utak. Kung wala ito, maaaring mauwi sa pagkahulog at ang pagkahulog ang numero 1 sanhi ng kamatayan sa mga matatanda. Karamihan sa mga namatay dahil sa pagkahulog ay nakaligtaan ang senyales na ito. Ika. 4 ang pagsusuri sa pagsusuot ng pantalon habang nakatayo. Ito ay tungkol sa balanse. Subukan ninyo ito bukas ng umaga. Magsuot ng pantalon habang nakatayo nang hindi humahawak sa pader. Kaya nyo bang tumayo sa isang paa? Natutumba ba kayo? Kinakabahan at napapahawak sa pader? Kung oo, nagpapadala ng babala ang inyong utak. Alam nyo ba kung bakit napakatindi ng sinasabi ko? Dahil ang pagkahulog ang numero 1 sanhi ng kamatayan sa mga matatanda. Nakita ko ito noong nagtatrabaho ako sa emergency room ng ospital. Ang mga matatandang nadulas ay dinadala roon. Bali sa balakang, pinsala sa ulo, pinsala sa gulugod. Kapag nadapa ka, mahirap nang bumangon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ito ang paghina ng balanse ay hindi lang nangangahulugan ng panganib sa pagkahulog. Ito ay senyales na nasisira na ang ating cerebellum at vestibular system sa utak. Ano ang ginagawa ng cerebellum? Ito ang nagpapanatili ng balanse ng ating katawan. Kapag humina ito, mahirap nang maglakad at tumayo. Isang grupo ng mananaliksik mula sa Johns Hopkins University School of Medicine sa Amerika ang sumubaybay sa tiktitapong katao sa loob ng 10 taon. Ang mga taong hindi kayang tumayo sa isang paa ng higit sa 10 segundo ay may 84% mas mataas na tsansang mamatay sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, 8 sa bawat 10 nakatatanda ay mamamatay sa loob ng 10 taon. Sa kabilang banda, ang mga taong kayang tumayo sa isang paa ng higit sa 30 segundo ay may 52% mas mababang panganib na ma-stroke. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lola Maria Cruz, 79 taong gulang mula sa Cebu City. 2 taon na ang nakalipas nang dumating siya sa aking ospital, hirap siyang maglakad ng walang tungkod. Sinuri ko ang kanyang balanse. Hindi niya kayang tumayo sa isang paa kahit 5 segundo. Naalala ko pa ang itsura ng mukha niya noon. Dok, nitong mga araw na ito, lagi akong natutumba kahit sa loob ng bahay. Natatakot na akong lumabas. Meron din siyang diabetes. Mataas ang kanyang blood sugar. Sinabi ko sa kanya, Lola, sabay nating gawin ito. Araw-araw tuwing umaga magsuot ng pantalon habang nakatayo at magsanay tumayo sa isang paa.
Okay lang na humawak sa pader sa simula. Umiling si Lola. Dok, sa edad kong ito, kaya ko pa ba yan? Ngumiti ako at sumagot. Lola, ang katawan natin ay nagbabago anuman ang edad. Maniwala kayo at sabay nating gawin. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik si Lola. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Pumasok siya sa klinika nang walang tungkod. Sinuri ko ulit ang kanyang balanse. Nakatayo siya sa isang paa sa loob ng 20 segundo. Ngunit may mas nakakagulat pa. Bumalik sa normal ang kanyang blood sugar. Habang nangingilid ang luha, sinabi niya, Dok, ngayon mag-isa na akong namamalengke. Bumilis na rin ang lakad ko. Nabawasan na rin ang gamot ko sa diabetes. Lahat ng ito ay dahil sa pagsusuot ng pantalon habang nakatayo. Noon muli akong nakumbinsi. Kapag gumanda ang balanse, nagbabago ang buong katawan natin. Bakit ito nangyayari? Kapag nagsusuot ng pantalon, habang nakatayo, lumalakas ang mga kalamnan sa puwit. Ang mga kalamnan sa puwit ang pinakamalaki sa ating katawan. Kapag malakas ito, pinoprotektahan ito ang gulugod, iniingatan ng tuhod at pinipigilan ng pagkahulog. At kapag gumanda ang balanse, bumibilis ang paglakad. Kapag bumilis ang paglakad, gumaganda ang sirkulasyon ng dugo at bumababa ang blood sugar. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, bukas ng umaga, magsuot ng pantalon habang nakatayo at nakahawak sa pader. Ito ay pagsasanay sa pagtayo sa isang paa. Ikalawa, habang nagsisipilyo tumayo sa isang paa, magsimula sa 5 segundo. Ikatlo, habang nanonood ng TV, paulit-ulit na tumayo at umupo mula sa silya. 10 beses lang ay sapat na para palakasin ang kalamnan sa puwit. Kung gagawin ninyo ang tatlong ito araw-araw, manunumbalik ang inyong balanse sa loob ng 3 buwan. Dahil dito, mababawasan ang panganib na mahulog, bababa ang blood sugar at bibilis ang paglakad, tulad ni Lola Maria Cruz. Ngunit, hindi dito nagtatapos. Kahit magandang ika, 5 grip strength at ika, 4 balanse, kung walang ika, 3 hindi ka aabot ng 90. Natuklasan ko ito habang sinusuri ang 70,000 pasyente. Mula sa ika na pan-ibang level na ito. Ikatatlong ang pagsusuri sa signal ng tawiran. Ito ay tungkol sa bilis ng paglalakad. Subukan ninyong tingnan kapag tatawid kayo ng kalsada ngayon. Kaya nyo bang tumawid sa pedestrian lane habang kumukurap ang berdeng ilaw ng hindi tumatakbo? Nahuhuli ba kayo sa paglakad kumpara sa inyong mga kaibigan? Kaya nyo bang lakarin ang 10 metro sa loob ng 12 segundo kung hindi nagbibigay ng babala ang inyong puso? Noong nagtatrabaho ako sa emergency room, ang pinakamasakit na sandali para sa akin ay kapag nakakakita ako ng mga matatandang dinadala dahil sa atake sa puso. Tinanong ko sila, bumagal ba ang paglakad ninyo noon? Karamihan ay nagsabi, oo. 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula na akong mahuli sa mga kaibigan ko. Noong ko naintindihan, ang pagbagal ng lakad ay hindi lang senyales ng mahinang binti. Ito ay senyales na humihina na ang puso at baga. Isang grupo ng mananaliksik mula sa University of Pittsburgh sa Amerika ang sumubaybay sa 50 tao sa loob ng 20 taon. Ang mga taong mabilis maglakad ay may mas mahabang buhay ng 20 taon. 15 taon silang mas nabuhay kaysa sa mga mabagal maglakad. At itinalaga ng American Medical Association ang bilis ng paglakad bilang ika-6 na vital sign. Ibig sabihin ito ay kasing halaga ng temperatura, pulso presyon ng dugo, paghinga at sakit. Ang mas nakakagulat ay ito kapag gumaba ang bilis ng paglakad sa mas mababa sa 0.8 metro bawat segundo, tumataas ng 3 beses ang tsansang mamatay sa loob ng 5 taon. Ano ang 0.8 metro bawat segundo? Ito ang bilis ng paglakad ng 10 metro sa loob ng 12 segundo. Kung hindi ninyo ito kaya, nangangahulugan itong seryosong humihina na ang inyong puso at baga. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lola Teresita Garcia, 27 taong gulang mula sa Davao City. Noong tagsibol ng nakaraang taon, dumating siya sa aking ospital na hinihingal. Dok, nitong mga araw na ito, konting lakad lang hinihingal na ako. Nahihirapan na akong pumunta sa palengke. Sinuri ko ang bilis ng kanyang paglakad. Inabot siya ng 18 segundo para lakarin ang 10 metro. Iyon ay 0.55 metro bawat segundo. Mas mabagal kaysa sa normal.
Nang suriin ko ang kanyang cardiopulmonary function, ang kanyang lung capacity ay 60% lang ng average para sa kanyang edad. Mahina na rin ang kanyang puso. Nangingilid ang luha ni Lola. Dok, mamamatay na po ba ako? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi po, Lola. Aayusin natin ito. Hindi pa huli ang lahat. Isang bagay lang ang hiniling ko sa kanya. Lola, araw-araw tuwing umaga maglakad lang po kayo ng isang ikot sa parke malapit sa inyong bahay. Okay lang na dahan-dahan sa simula. Ngunit bawat linggo bilisan ninyo ng kaunti. Magsanay din po kayong tumawid sa pedestrian lane kapag kumukurap ang berdeng ilaw. Tumango si Lola. Susubukan ko po, Dok. At kaya araw-araw siyang naglakad sa parke. Ang dating 20 minuto ay naging 15 minuto pagkatapos ng 2 linggo at 12 minuto pagkatapos ng 1 buwan. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumalik si Lola. Nagulat ako. Naglakad siya papunta sa ospital. Dati nagtataksi siya. Sinukat ko ulit ang bilis ng kanyang paglakad. Nilakad niya ang 10 metro sa loob ng 10 segundo. Iyon ay 1 metro bawat segundo. Ngunit may mas nakakagulat pa. Bumalik sa normal ang kanyang blood sugar at bumaba ang kanyang blood pressure. Ang kanyang lung capacity ay bumalik sa 80%, nakangiting sinabi ni Lola. Dok, ngayon mag-isa na akong namamalengke. Mas mabilis pa ako sa mga kaibigan ko. Hindi na ako takot tumawid sa pedestrian lane. Bakit ito nangyayari? Ang mabilis na paglalakad ay ebidensya na malakas ang puso at malusog ang baga. Kapag naglalakad, gumagalaw ang lahat ng kalamnan sa katawan. Dahil dito bumibilis ang tibok ng puso, nagbibigay ng mas maraming oxygen ang baga at gumaganda ang sirkulasyon ng dugo. Sa kabilang banda, kapag mabagal maglakad, humihina ang puso at baga at sumasama ang sirkulasyon ng dugo. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, tuwing umaga maglakad ng 10 minuto. Sapat na ang parke, malapit sa bahay. Ikalawa, bawat linggo, bilisan ng kaunti ang paglalakad. Kung 15 minuto ngayon, gawing 14 minuto ang target sa susunod na linggo. Ikatlo, kapag tumatawid sa pedestrian lane at kumukurap na ang berdeng ilaw, huwag tumakbo kundi maglakad ng mabilis para makatawid. Kung gagawin ninyo ang 3 ito araw-araw, bibilis ang inyong paglakad sa loob ng 3 buwan. Dahil dito lalakas ang puso, magiging matatag ang baga at gaganda ang sirkulasyon ng dugo. Tulad ni Lola Teresita Garcia. Ngunit hindi dito nagtatapos. Kahit maganda ang ika, 5 grip strength ika, 4 balanse at ika, 3 bilis ng paglalakad kung wala ang ika, 2 malaking problema. Ang pinaka nagulat sa akin sa mga pasyente ko ay ang ika 2. Ano ang ika? To ang pagsusuri sa paggupit ng kuko sa paa. Ito ay tungkol sa flexibility. Subukan ninyo ngayon din umupo sa silya at yumuko. Abot nyo ba ang dulo ng inyong mga daliri sa paa? Kapag nagugupit ng kuko sa paa, hindi ba kayo hinihingal at komportable ba kayo kung hindi tumitigas na ang inyong mga ugat? Alam nyo ba kung bakit seryoso ang sinasabi ko? Dahil ang Japan Atherosclerosis Society ay naglabas ng nakakagulat na resulta ng pag-aaral. Sinuri nila ang ugnayan sa pagitan ng mga taong matigas ang katawan at mga taong matigas ang ugat. Ang lumabas na resulta ay 0.87. Ibig sabihin kung matigas ang iyong katawan, matigas din ang iyong mga ugat. Sa kabilang banda, kung malambot ang iyong katawan, malambot din ang iyong mga ugat. Kung matigas ang panlabas, matigas din ang mga ugat sa loob. Ito ang sanhi ng atake sa puso at stroke. Noong nagtatrabaho ako sa universidad na ospital, may mga pasyenteng dinala dahil sa atake sa puso. Tinanong ko sila, matigas ba ang katawan ninyo dati? 9 sa 10 ang nagsabi, oo. Hirap na hirap ako maggupit ng kuko sa paa. Hindi rin ako makayuko. Noong ko naintindihan, ang flexibility ay hindi lang tungkol sa kakayahang yumuko. Ito ay isang senyales na nagpapakita ng kalusugan ng mga ugat. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lolo Antonio Fernandez, 50 taong gulang mula sa Quezon City. Noong tag-araw ng nakaraang taon, dumating siya sa aking ospital na hindi man lang makayuko. Sinuri ko ang kanyang flexibility.
Isang pagsubok kung saan iuunat ang mga binti at yuyuko pasulong, pero 30 centimeters ang layo ng kanyang kamay sa dulo ng kanyang paa. Nang suriin ko ang kanyang mga ugat, mas malala pa. Ang edad ng kanyang mga ugat ay 90. Malala na rin ang kanyang atherosclerosis. Madalas daw sumikip ang kanyang dibdib. Dok, nitong mga araw na ito, kapag umaakyat lang ako ng hagdan, parang pinipiga ang dibdib ko. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Lolo, barado na po ang inyong mga ugat. Kung pababayaan, maaari kayong atakihin sa puso. Ngunit aayusin natin ito. Hindi pa huli ang lahat. Nag-aalala ang kanyang itsura. Dok, 79 na ako, maayos pa ba yan? Tumango ako. Lolo, ang katawan natin ay maaring magbago anumang oras. Mag-stretching lang po kayo ng 10 minuto araw-araw. At magsanay maggupit ng kuko sa paa. Nag-aalinlangan si Lolo pero sinimulan niya. Araw-araw daw habang nanonood ng TV, umuupo siya, iniuunat ang mga binti at yumuyuko. Sa simula 30 cm ang layo, pagkatapos ng isang linggo, 25 cm na, at pagkatapos ng isang buwan, 15 cm na lang. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik si Lolo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa loob ng klinika, yumuko siya at hinawakan ang dulo ng kanyang mga paa. Dok, ngayon kaya ko nang maggupit ng kuko mag-isa. Hindi na rin ako hinihingal. Sinuri ko ulit ang kanyang mga ugat. Nagulat ako. Bumaba sa 75 ang edad ng kanyang mga ugat. Bumata ng 15 taon. Gumanda rin ang kanyang atherosclerosis. Nakangiting sinabi ni Lolo, Dok, hindi na sumisikip ang dibdib ko. Komportable na akong umakyat ng hagdan. Lahat ng ito ay dahil sa stretching. Bakit ito nangyayari? Kapag nag-i-stretch, umuunat ang mga kalamnan. Kapag umuunat ang mga kalamnan, umuunat din ang mga ugat sa loob nito. Kapag umuunat ang mga ugat, nagiging elastiko ito, gumaganda ang sirkulasyon ng dugo at nababawasan ang atherosclerosis. Sa kabilang banda, kung matigas ang katawan, tumitigas din ang mga ugat, sumasama ang sirkulasyon ng dugo at tumataas ang panganib ng atake sa puso. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, tuwing umaga, umupo sa silya, iunat ang mga binti at yumuko pasulong. Manatili ng 10 segundo. Ikalawa, sa gabi habang nanonood ng TV, umupo sa sahig, ibuka ang mga binti at yumuko sa kaliwat kanan. 10 segundo bawat panig. Ikatlo, kapag naggugupit ng kuko sa paa, huwag pigilin ang hininga at magsanay maggupit ng dahan-dahan. Kung gagawin ninyo ang tatlong ito araw-araw, magiging flexible ang inyong katawan sa loob ng 3 buwan. Dahil dito lalambot ang mga ugat, gaganda ang sirkulasyon ng dugo at mababawasan ang panganib ng atake sa puso, tulad ni Lolo Antonio Fernandez. Ngunit hindi dito nagtatapos. Kahit maganda ang ika, 5 grip strength ika, 4 balance ika, 3 bilis ng paglalakad at ika, 2 flexibility kung wala ang ika, 1 walang silbi. Ang pinakanakumbinsi sa akin sa loob ng 70,000 pasyente ay ang ika, 1. Ano ang ika? 1 ika, 1 ang pagsusuri sa mental na edad. Ito ay tungkol sa edad na iniisip mo para sa iyong sarili. Ngayon, tumingin sa salamin at tanungin ang sarili, ilang taon na ako tingnan? At isipin sa iyong kalooban, ilang taon na ang aking puso? Mas bata ba ang pakiramdam mo kaysa sa edad sa iyong birth certificate o mas matanda? Alam niyo ba kung bakit ito mahalaga? Isang grupo ng mananaliksik mula sa University of London ang nagmasid sa 19 taon, katao sa loob ng 20 taon, at lumabas ang nakakagulat na resulta. Ang mga taong naniniwalang 75 na sila at ang mga taong naniniwalang 55 pa lang sila ay may 41% pagkakaiba sa tsansang maagang mamatay. 4 sa bawat 10 nakatatanda ay mas nabubuhay ng matagal depende sa kanilang pananaw. Nung una kong makita ang resulta ng pag-aaral na ito, hindi rin ako makapaniwala. Talaga. Kapag inisip mo lang na bata ka, hahaba ang buhay mo. Ngunit may mas nakakagulat pang pag-aaral. Noong 2019, isang artikulo ang inilathala sa Nature, isang kilalang scientific journal sa buong mundo. Sinuri nila ang tinatawag na telomeres. Ano ang telomeres? Ito nagtatakda
kung gaano katagal mabubuhay ang mga selula sa ating katawan. Kung mahaba ito, matagal mabubuhay ang selula. Kung maikli, mabilis mamamatay. At ang mga taong iniisip na bata, sila ay may mas mahahabang telomeres. Kapag bata ang isip, bumabata rin ang mga selula. Ang mas nakakagulat ay ito kapag naniwala kang bata pa ako, nagiging mas aktibo ang mga selulang nagpoprotekta sa ating katawan, mas maraming magagandang sangkap ang inilalabas ng katawan at talagang bumabata ang katawan. Ang pag-iisip ay nagpapabago sa katawan. Ito ay siyensya. Ipakikilala ko sa inyo ang pinaka hindi ko malilimutang pasyente sa aking klinika, si Lola Corazon de la Cruz, 88 taong gulang mula sa Pasig City. Nung taglagas ng nakaraang taon, dumating siya sa aking ospital na mag-isang naglalakad. 88 na siya pero walang tungkod. Nagulat ako at nagtanong, Lola, ilang taon na po kayo? Nakangiting sumagot si Lola. Sa birth certificate, 88 na ako pero naniniwala akong 65 pa lang ako. Kaya araw-araw tuwing umaga binubuksan ko ang takip ng bote, nagsusuot ng damit habang nakatayo at mabilis na naglalakad. Sinuri ko siya. Pasa sa grip strength test. Pasa sa balance test. Pasa sa mabilis na paglalakad test. Pasa sa flexibility test. Lahat ng 5 ay pasado. Nang sukatin ko ang edad ng kanyang mga ugat, 70 ito. Tinanong ko siya, Lola, ano po ang sikreto ninyo? Ganito ang sinabi niya. Dok, tuwing tumitingin ako sa salamin, sinasabi ko, Corazon, bata ka pa. Pupunta ka pa sa kasal ng apo mo. Makikita mo pa ang mukha ng apo mo sa tuhod. At sumusunod naman ang katawan ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Sa loob ng 30 taon, sa 70,000 pasyenteng nakilala ko, ito pala ang sikreto ng mga umabot ng 90 at 100. Iniisip nilang bata sila. Sa kabilang banda, ano naman ang sa mga maagang pumanaw? Sinasabi nila, matanda na ako. Dahil sa edad ko, wala na akong magagawa. Dahil tumanda muna ang isip, sumunod na tumanda ang katawan. Ngunit may mahalaga dito. Hindi sapat na sabihin lang ng bibig na, bata pa ako, kailangan mo itong paniwalaan at ipakita sa gawa. Tulad ni Lola Corazon de la Cruz, araw-araw tuwing umaga buksan ang takip ng bote, magsuot ng damit, habang nakatayo mabilis na maglakad at mag-stretch. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ituturo ko sa inyo ang mga paraan na masisimulan ninyo ngayon din. Una, tuwing umaga, tumingin sa salamin at sabihin ng malakas, bata pa ako. Kapag sinabi mo ito, magsisimulang maniwala ang iyong isip. Ikalawa, isipin na 10 taon kang mas bata kaysa sa edad sa iyong birth certificate. Kung 75 ka, maniwala kang 65 ka pa lang. Ikatlo, gawin araw-araw ang 5 bagay na itinuro ko ngayon. Buksan ang takip ng bote, magsuot ng damit, habang nakatayo, mabilis na maglakad, mag-stretch at isigaw na, bata pa ako. Kung gagawin ninyo ang 5 ito araw-araw, magbabago ang inyong katawan sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, babata ang edad ng inyong mga ugat. At pagkalipas ng 1 taon, sasabihin ng mga tao sa paligid mo, bumata ka yata ngayon, tulad ni Lola Corazon de la Cruz. Mga kaibigan, may isang bagay akong nakumpirma sa loob ng 30 taon at 70,000 pasyente. Ang edad ay numero lang talaga. Kahit 75 o 80 ang nakasulat sa iyong birth certificate, kayang-kaya pang bumata ng ating katawan. Kung 3 lang sa 5 ang gagawin mo, 74% ang tsansang umabot ng 90. Kung lahat ng 5, 89% ang tsansang umabot ng 100. Hindi ko ito kathang isip. Ito ay resulta ng mga pag-aaral na inilathala sa mga pinakatanyag na medical journal tulad ng The Lancet at Nature. Kaya magsimula na kayo ngayon. Ngayon din pumunta sa ref at buksan ang takip ng bote. Bukas ng umaga, magsuot ng pantalon habang nakatayo nang hindi humahawak sa pader. Kapag tumatawid sa pedestrian lane, maglakad ng mabilis. Sa gabi habang nanonood ng TV, mag-stretch at tumingin sa salamin at isigaw, bata pa ako. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ipapakita to ng inyong katawan. Mga kaibigan, ibuod ko ulit ang mga itinuro ko ngayon. Ika, 5, pagbukas ng takip ng bote. Kung malakas ang kamay, senyalis itong malakas ang puso, baga at lahat ng kalamnan. Ika, 4, pagsusot ng pantalon habang nakatayo. Kung maganda ang balanse, malusog ang utak at nababawasan ang panganib na mahulog. 3, mabilis na paglalakad.
Kung nakakatawid ka sa pedestrian lane habang kumukurap ang berdeng ilaw, ebidensya itong malusog ang puso at baga. Ika. 2. Paggupit ng kuko sa paa. Kung malambot ang katawan, malambot din ang mga ugat at nababawasan ang panganib ng atake sa puso. 1. Ang mental na edad. Kung naniniwala kang bata ka, bumabata rin talaga pati ang iyong mga selula. May isang bagay ako nakumpirma sa loob ng 30 taon at 70,000 pasyente. Ang edad ay numero lang talaga. Si Lola Elena Reyes na 82 anyos ay may edad ng ugat na 65. Si Lolo Carlos Mendoza na 80 anyos sa loob ng 3 buwan ang gamot niya ay nabawasan mula 3 naging 1. Si Lola Maria Cruz na 77 anyos sa loob ng 6 na buwan nakakalakad na ng walang tungkod. At si Lola Corazon de la Cruz na 88 anyos ay pasado sa lahat ng 5 pagsusuri. Hindi sila espesyal. Nagsimula lang sila ngayon. Araw-araw nilang ginawa. Kaya ninyo rin. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong panonood hanggang sa dulo ng video na ito mula sa Gintong Kalusugan. Ginawa ko ang video na ito dahil iniisip ko ang inyong kalusugan. Taos-puso kong hinahangad na makadalo kayo sa kasal ng inyong apo na tuwid ang likod makita ang mukha ng inyong apo sa tuhod at mabuhay ng maligaya hanggang 90 o 100 taong gulang. Kaya pakiusap gawin ninyo ang isang hiling ko. Magsimula kayo ngayon. Bukas ng umaga, paggising, pumunta sa ref at pihitin ang takip ng bote. Magsuot ng pantalon habang nakatayo at nakahawak sa pader. Maglakad ng 10 minuto sa parke. Habang nanonood ng TV, iunat ang mga binti at yumuko. Tumingin sa salamin at isigaw. Bata pa ako, maaring hindi madali sa simula, okay lang yon. Ipagpatuloy ninyo. Pagkatapos ng 1 linggo, medyo gaganda na. Pagkatapos ng 1 buwan, tiyak na may pagkakaiba. Pagkatapos ng 3 buwan, sasabihin ng mga tao, bumata ka yata ngayon. Pagkatapos ng 6 na buwan, mababawasan ang pagpunta ninyo sa ospital. Ang maliit na gawin na iyon ay maaaring magligtas ng inyong buhay. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like po at pakipindot din ang subscribe button. Kung i-on ninyo ang notifications, kayo ang unang makakatanggap ng mahahalagang impormasyon para mapangalagaan ang inyong kalusugan, lalo na paki-share ang video na ito sa mga 60 anyos pataas. Maaari silang mabuhay ng malusog hanggang 90 o 100. Sabay-sabay tayong maging malusog. Ang isang share ninyo ay maaaring magligtas ng buhay ng iba. At pakisabi sa comments, sa 5 pagsusuri, ilan ang napasa ninyo? Kahit 1 lang, okay lang. Simula ngayon, dagdagan natin isa-isa. Kung 3 ang napasa ninyo, congratulations. Kung lahat ng 5 napakagaling ninyo, huwag ninyong gawin mag-isa. Isama ang pamilya. Isama ang mga kaibigan. Kapag magkakasama, mas matagal at mas malusog tayong mabubuhay. Mga kaibigan, bilang isang doktor, kakampi ninyo ako. Ginawa ko ang video na ito dahil gusto kong mapabuti kayo. Ang hiling ko ay mabuhay kayo ng malusog at matagal. Ang inyong katawan ang magpapatunay nito. Maging malusog po kayo, mabuhay kayo ng matagal, maging maligaya kayo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat.